yung sa sobrang pakikisama, tama naman si Brother Grover, nasa sayo ang ikalululong mo. Yung iba kasi, ang epekto kasi yan kung bakit pumapatay, kung bakit nagnanakaw, kasi pag yung wala na silang pagkukunan at gustong-gusto na nila, minsan nagbebenta na sila ng mga gamit nila, tinatamad na sila magtrabaho dahil mas gusto nila, meron silang epekto ng ganon. Kasi pag nasa soto-efekto ka yan, pag nasa under-effect ka ng mga bagay na yan, lahat bumabagal ang oras, bumabagal ang panahon para sa'yo. Pero hindi mo alam. Makaramdam mo, wala kang kamatayan pag nari. Yes, totoo yun. Pero hindi mo alam, lumipas na pala yung maghapon, lumipas na yung magdamag. Marami nang lumipas na panahon. Ang pagkakaalam mo, nandun ka pa rin doon sa lugar na yun, nandun ka pa rin yung, ibig sabihin, akala mo umistop ka na doon sa ganung buhay at nag-enjoy ka, nararamdam mo masarap. Hindi mo alam, marami ka nang naiwang panahon, no? Marami ka nang nalagpasan na hindi mo alam dahil nga nasa under ka na ng impluwensya ng gamot or ng alak, hanggang sa kasi yan, pag inumpisa mong i-detox ang sarili mo, diyan mangyayari yung diyan mo mararamdaman yung yung pag-iinit ng ulo, yung nagiging magagalitin ka. Withdrawal syndrome, bro? Yes, naku, talaga naman. Mararamdaman mo yan. Kaya karamihan ng mga nire-rehab, di ba, kinukulong? Na inilalayo sila sa kabiasnan. Inire-refresh, di ba? Sabi nga ni Sister Angelica, sabi nga nung anak ni Sister MJ, nire-reboot. Di ba? Nire-reboot. Ganun din. Yes, ganun din ang mga mga na-addict, mga users na nalulong, no. Kaya nila inilalayo sa kasi kailangan maging busy ka maging busy ka sa ibang bagay para kasi iba ang pakiramdam ng mga nalululong sa ganyan merong yung para kang giniginaw, totoo yun, yung sinasabi nilang yung ginigiyang, totoo yun, totoong nararamdaman yun. Hindi ka makakilos ng maayos dahil kailangan lagi kang merong tranquilizer. Pero yun, napapalitan yun, nawawala yun, lumilipas yun. Yun nga lang, sa akin, napakabuti ng Panginoon kasi ang naging, antidote. Yes, antidote yung ano ba tawag din, Mami, sa ibang term na yun? Ha? Yung naging outlet ko, no? Yun. Tumugtog sa simbahan. Nararamdaman ko, outlet nga, yung aking liba, pinagpalitan ko, yung ginamit kong para mapalitan ko yung aking iniisip, ginawa kong busy ang sarili ko sa Panginoon. Dati, hindi kahit noong araw, tumutugtog ako sa simbahan, tumutugtog ako ng mga panahon na yun na hindi ako lutang dahil sa pagpupusa, dahil sa nararamdaman kong kabutihan ng Panginoon. Noon lutang talaga ako sa epekto ng drugs. Naglilingkod ako, pero meron akong epekto. Ibig sabihin, pero mabuti ang Diyos dahil kahit na nandoon ako, meron akong nasa under ako ng dinala niya ako sa Kanya. Hanggang sa na-detox ako, nasa Kanya pa rin ako. Sa Kanya pa rin ako naglilingkod, no? Hanggang sa unti-unti, nakikita ko yung kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Na sabi ko, buti na lang, sabi kong gano'n, na dito mo ako dinala, hindi mo ako pinabayaan. Dahil kung siguro hindi ko kilala ang Diyos sa buhay ko, baka nanalulung ka na sa yes, baka hindi lang lulong. Alam niyo mga kapatid, alam niyo, noong mga time na yun, Sister Tina, no?
nung umalis ako diyan sa Roma, umalis kami diyan sa Roma, talagang magulo na ang isip ko noon. Sabi ko, dahil nga, oo, yes, walang tumulong dahil wala pang tumutulong sa amin noon. Wala akong, isa lang ang tumulong sa akin, yung kaibigan ko na yan, si Tito Ravi, yung Bicolano. Brother Ike, nakita mo na yun, minsan nagitara siya, nakasama niya si Brother Lito. Nagpunta doon sa San Lorenzo. Tumugtog yun ng isang beses sa atin. Hindi ko alam kung unang first mass natin, mami? O second? Parang second. Yung second mass ata ng Prince of the Bar. Yun, siya ang nagdala sa akin sabi niya sa akin, Noy, sabi niya, tigil mo na yan. Tigil mo na yan. Sabi niya, halika, sumama ka sa akin. Dito ko na lang tumugtog. Yun nga, dinala niya ako sa Cherraya, sa El Shaddai. Pero gumagamit pa ako ngayon. Nakikinig ako ng CLSS. Kasi, siyempre, magdamagan noon overnight Nakikinig ako. Sabi ko, pero under effect ako ng ng gamot. Nakikinig ako. Sabi ko, ibang klase to ibang klase to. Ganito pala, sabi ko gano'n. Narinig ko yung New Life. Yung ng New Life. Kasi may isang nagpatotoo. Nandun noon si Bishop Bacani. Nandun siya noong time na yun. Then, sabi ko, napakabuti ng Panginoon, sabi ko. Dito niya ako dinala. Dinala niya ako sa para yung binabalik niya ako, yung presensya niya binabalik niya sa puso ko, sabi ko, hanggang sa yun nga, narinig ko yung mga anting na yan, kung paano tatanggalin, kung paano aalisin. So malaking factor talaga, Brother Ferdinand, ang nakapaligid sa atin na kailangang unawain at Yes. siguro yung mga time na yun, hindi pwedeng salungatin yung inyong mga reasoning dahil may tendency na mag-backslide. Ano po? Alam nyo, Sister Rose, tama rin yung sinasabi ni Brother Gobert, depende po sa tao kasi. Kasi merong mga tao na gumagamit na kahit na gumagamit siya, ang reasoning niya ay positibo. Kasi merong, yung iba naman kasi, depende nga yun siguro sa makakasama, pati sa mga nakapaligid. Oo. Dahil nga siguro ang nakasama ko ay maayos din na tao, maging hindi man siya perfecto, pero yung nagdala sa akin kasi maaaring yun ang isa. Kasi napakalaking factor nga yung nakapaligid sa atin na tao, na hindi ko kasi naramdaman na nung time na yun, hindi ko naramdaman yung rejection doon sa tao na yun. Kaya maganda ang naging resulta para sa akin nung pag-detox ko sa sarili ko. Ako mismo ang talagang lumayo dahil sabi ko, nauubos lang ang pera ko. Hindi ako magkaroon ng maayos na trabaho dahil mas gusto ko lagi nasa labas, gusto ko laging pasyal, gusto ko lang nasa epekto lang ako ng drugs, then paikot-ikot ako, pasyal ako, sabi ko hindi ganito ang gusto kong buhay. Sabi ko gano'n. Ayun. Kaya, pero merong time na yung sinasabi yung kasi meron din ako mga kaibigan na yung mga nakasama ko na kung mag-radyoni sila ay puro yung parang wala sa lugar. Dahil siguro nga depende rin sa mga taong kasama nila sa bahay or nakakasalimuhan nila. Kasi hindi naman, sabi ko, bakit sa akin? Sabi ko, bakit sa akin maayos kang makitungo? Bakit sa inyo? Pag kinakausap ng ibang tao, yung balagbag kang sumagot, ganon. Siguro nga depende rin sa nakakausap or sa pag-treat ng tao sa iyo. Kaya kasi yung mga yan kasi pag nasa under effect ka ng drugs lalo na pag ang drugs na ginamit mo ay shabu. Ang shabu kasi hindi kanya patutulugin. Yung unang gabi, napakasarap ng epekto niyan, talagang ramdam na ramdam mo, feel mo yan. Yung pangalawa, ramdam mo pa rin, pero
Kasi nga, palibasa wala ka ng tulog, medyo unti-unti nang naglalaro yung isip mo. Pagdating ng ikatlong gabing wala ka ng tulog at diretso ang take mo niyan, doon ka na magsisimulang mag-isip ng ng unti-unting yung yung sinasabi nilang tamang hinala. Naghihinala ka na sa kilos ng mga kasama mo, ng mo, dahil nga alam mo yung ginamit mo ay illegal. Nag-iisip ka ngayon na pumatay. Nag-iisip ka na naghihinala ka na ng masama. Dahil siyempre ang hindi pagtulog, napapagod yung utak natin, di ba? Pag napagod yung utak natin, kung ano-ano na pumapasok, then pag nasundan pa ng panibagong take uli, kasi yung iba kasi, pag siya bukas ang tinik, ang gusto niyan, take ka ng take. Hanggang meron yan kasi gusto mo, tumira ka ng tumira, gumamit ka ng gumamit. Hindi mo na namamalayan at doon sa hindi mo pagtulog, nadadamage na yung utak natin, o yung utak mo, no? Kaya yung iba, sumasagot na ng pabalagbag, yung minsan yung radyoni lang nila, yung katwiran lang nila ang tama ang pinakikinggan nila. Oo, yon. Kaya hanggang sa natututo na silang mangwalang niya dahil lipad ng utak ala na wala nang katwiran wala na sila sa katwiran. Kaya ganoon nang nangyayari. Lalo pat kung sasabayan ng mga nagsusugal, ayan. Siyempre, alam niyo na, pag malakihan ng mga taya, amapos na dyan sa sugal, nagkakaroon din ng init, nagkakainitan din, nagkakasanlaan ng mga gamit. Siyempre, yung mga pinundar mo, yung pinaghirapan mo, hindi mo nakapansin, nauubos lang sa ganun. Gusto mo makabawi, ang gagawin mo, wala ka pang tulog, magtitake ka ng pampagising para makabawi ka. Hindi mo alam, nalululong ka na nalululong sa mga bagay na yun. Kasi sa una, masarap talaga, masarap, napakasarap yan tikman. Pero Brother Fernan, kaya ko lang natatanong yan kasi morphine na kasi ang binibigay sa akin noon ng doktor. Kasi wala nang hindi na ako nakakaramdam ng yung parang yung mga mild. Alam mo ba yung morphine na nilalagay sa akin? Naka-stapler siya sa may sa may spinal column. Tapos yes. May spinal column talaga. Pag nilagay na yun ng injection ng doktor, parang pakiramdam ko nasa nasa alapaap. Maya-maya wala na. Nakapagpahinga na kaagad. Isipin mo yung morphine ay ilalagay. Hanggang sabi ng doktor na hindi ko kinakaya, sumisigaw talaga ako sa pain, Sabi ng doktor, tulungan mo yung sarili mo. Kasi naramdaman ko yung parang nag-i-shrink yung aking brain. Nung nararamdaman ko na yun, at parang tinitwist na siya, sabi ko, hindi po pwede. Sabi ng doktor ko, kasi may mga tumatalo na sa hospital noon. Ako yung pain due to sa tawag nito. Morphine ang sa akin, ang in-injection para lang ma-relax ako. Sabi ng doktor, hindi na po pwede. Kasi sabi niya, kasi mga pain reliever, mabibigat na Nung maramdaman ko na parang alam mo ba yung nilalamukos, yung may portion ng utak mo na nilalamukos? Yes. Parang pinipiga. Nung nakaramdam na ako doon, sabi ko, kailangan lang paglabanan itong pain na ito. Sawa ng Diyos, total surrender din ang nagpapago noon sa akin. Kasi wala na akong pag-asa doon sa pain na yun Can you imagine? Yung mararamdaman ko yung ganon, na kaya minsan, pag ito si Brother Ike, kinukulit ako, sabi ko, huwag mo ako kasi hindi ko na yan nababasa, nai-stress talaga ako. Nandun na yung stress, dahil alam ko, mayroon na talagang damage, dahil may may neuro doctor Alam mo yung mga minamartilyo, yung mga paa, para lang yung function. Yes. Pero sabi ko, alam nyo kasi, yes, totoo yan sinasabi mo, kasi ang lalahatin ko, lahat ng antidolore, sa English yun, antidolorifici, pain reliever, lahat ng mga pain reliever, may halong % ng morphine. Kasi,
Yes. Totoo yan. Lahat ng pain reliever na nabibili dito sa butika, sa pharmacy, lahat yan merong contains ng morphine. Pero doon sa mga nabibili natin, mababa lang ang percentage ng niyan kasi nga ang morphine kasi ginagamit yan sa mga pag meron tayong mga inooperahan tayo, yung mga surgery talaga na yan pag tayo ay sinasaksakan ng anesthesia. Yan. Talagang siguro nasa 80-75% ang isinasaksak sa atin para hindi napapansin kung sino ng mga naoperahan na rito na merong na general anesthesia. Ang ginawa. Minsan nararamdaman natin, 'di ba, ang ginagawa sa atin, gising ang isip natin, pero nararamdaman natin, pero hindi tayo nasasaktan. Nararamdaman natin, kumukutkot sa katawan natin, meron sa natin na pag inooperahan tayo, meron ganun yung general anesthesia na hindi general anesthesia, wala akong naramdaman. Talagang totally. Magigising na lang ako. Nagsishake na ako ng yung anesthesia sa likod, din siya nasaksak. Sa tinting meron morphine talaga. Sinasaksak kasi lalo na pag talagang ang sakit ay hindi na pag grabe na kasi yung chewing ko yung namatay diyan sa hospice diyan sa Roma. Dinala na siya diyan sa hospice dahil hindi na talaga hindi na yung yung tumor niya ay talagang kumakalat sa likod. Talagang masakit na, talagang pinayagan na siyang manigarilyo ng doktor, pinayagan na siya, sabi nga sa akin ng chewing ko na yun, Nan, hindi niya alam na na may taring na yung buhay niya. Dahil kasi pag sumasakit yung likod niya, sabi niya, Nan, tawag ka ng doktor, sabi niya, tawagin mo yung nurse, injection na siya ng morphine. Sabi niya, kailangan ko ng pain reliever. Hindi niya alam morphine na yung sinasaksak sa kanya. Then, talagang pag morphine na talaga, yun yung mga, pag sinaksakan ka na yan, ibig sabihin, wala na. Wala na talaga. Tapos, tulog ka. Ramdam mo talagang parang inaanod-anod ka after that blackout ka na kaagad. Yes, kasi, 7 months ako kasi na general anesthesia. Lagi. Ay nung pangatlo, sabi ng doktor nga, last chance. Yun yung naramdaman ko, yung parang nag-i-shrink yung bahagi ng aking ng aking ulo. Na talagang sa awa ng Diyos. Thank you Lord. Buhay pa after 20 years. Pero mabait ang Panginoon. Oo, tapos yung Valium. Yung Valium, Brother Fernan, yes. Naging ko yan, tranquilizer ko yan. Kasi di ba may, siyempre very, yung trabaho ko. Dati sa hotel. Yes po. Ang doktor, ang binibigay sa akin, kailangan akong bigyan ng transient. 2 gamot pa yon. Kasi pag hindi ako bibigyan ng gamot, inaatake ako ng asma. Di ma-hospital na naman ako. Kaya bago pa ako atakihin ng asma ko, kailangan bigyan muna ako ng ng Valium. Valium 10 ang ginagamit ko, ha? Yes. Para lang ma-relax yung diba, kinabukasan, na naman. Hanggang sabi ng doktor, walang ibang tutulong sa iyo kundi sarili mo. Yes. Kailangan labanan mo yung kaya doon. Sabi ko nga, addict naman talaga dahil sa mga gamot na iniinom ko. Yes, totoo yun. Kaka-addict. Paano naman itong sa diabetes natin? Siyempre, mayroon ng organs na hindi na talaga nagpapansin. Hindi naman. Kaya ikaw ba, Sister Rosie, ikaw ba nag-i-insulin ka na rin? O hindi? Sa awa ng Diyos, hindi pa naman. Pero alam mo, ako naman, kaya naman ako nag-request ng insulin kasi natatakot ako sa dialysis. Kasi ang mother ko, nag-dialysis na. Nawala na nga siya. Tinanong ko kasi ang doktor ko, sabi ko, Dok, ako ay natatakot mag-dialysis dahil masyado na ako maraming iniinom na gamot. Sa diabetes ko, 2 ang iniinom ko. Tapos mayroon akong para sa uric acid, mayroon akong para sa high blood. Tapos hindi ko alam kung ano pa yung ibang na binigay sa akin na para sa maintenance, no? Siyempre kailangan inumin ko yun dahil pag hindi, posibleng magkaroon ako ng komplikasyon.
Sabi niya. Di ngayon, sabi ko, Dok, kasi ako'y nag-aalala na. Baka mamaya, kasi nagkaroon ako ng, nagpa-check up, nagkaroon ako ng, nag-check up ako ng nephrologist. Oo. Para sa kidney. Sabi niya, teka muna, sabi niya, babawasan natin yung yung binawasan, adenurik mo, sabi niya na gamot, kasi masyadong malakas, meron ako nakita ng konting problema sa mo, sabi niya gano'n. Sa kidney mo, bawasan mo para ngayon pagkatapos ko sa nephrology, after a month nagkaroon ako ng exam sa diabetology ako, no. Sinag-request ako, sinabi ko, Dok, ano ba ako pwede kong gawin kasi ako'y nag-aalala baka mamaya hindi ko makontrol, alam mo naman ako'y laging maganang kumain minsan, sabi ko. Nawawala sa ko na napapasobra ako sa pagkain ng gano'n, sabi ko. Kung gusto mo, aalisin natin tong 2 gamot mo na to. Pero mag-i-insulin ka. Sabi ko, hindi ba mas grabe yung insulin? Sabi niya, kung para maiwasan yung yung damage ng ng bato, ng fegato, sabi niya, mas magandang mag-insulin ka. Bibigyan kita ng mas mababang sabi niya gano'n, unit para lang hindi ka na iinom ng gamot para sa diabetic. Hindi ba masakit ang tusok? Hindi, dahil napakaliit naman ng karayom, napakaliit. Lang siya, 3 mm lang siya, maliit lang siya. Maliit lang yung karayom. Oo. Nung una nga, hindi ko sabi ko, naku, paano ba to? Tikit mata. Nung unang try ko, sabi ko, hindi naman pala nararamdaman, sabi ko gano'n. So ano koneksyon kaya nito sa buhay natin, no? Sa ebanghelyo natin ngayon, no? Alam mo ba itong kwento ng buhay natin? Connected talaga, Brother Ike. I-connect mo kami. Oo nga. Connected. Brother Ike, oo nga. Ano nga ang connection namin dito? Iko-connect Diyos. Ay hindi naman iyan sa Diyos lamang, kung hindi ang kalinuwagan dito, yung karanasan talaga natin. Mali bang karanasan, tama bang karanasan? O di nagliliwanag lahat. So, sa Diyos tayo napaibig, na sa Diyos tayo tinatawag, ganun pa rin sa ating pagbabagian, mas lalo tayong naliwanagan. O di ba? Klarado yan. O nagtestimony. Pag sinabing nagtestimony si Jesus, hindi siya naintindihan. Ngayon, nagtestimony ang ating kapatid, nagpapatotoo. O naintindihan natin. Kasi buhay natin ito, karanasan natin ito. Ngayon, anong koneksyon sa pagtitestimony ng ating kapatid, pagbabagyan nila? Anong koneksyon? Kasi doon ang Diyos ay silang binago. Doon ang Diyos ay silang tinatawag. So talagang, hindi talaga tayo hinayaan ng Diyos na mapailalim na lang doon sa kadiliman na iyon. Yun ang maganda. Yun ang maganda talaga. Na, wow, hindi ka talaga hinayaan ng Diyos. Sa lahat ng ito, magliliwanag talaga. Kaya nga, ang Diyos pa rin ang talagang humipo, lumapit sa inyo sa karanasan na yan. Kasi lubhang karanasan or pagka-addict na yan. At sana yung mga dosis ng mga gamot na yan, mas lalong tatanggalin ng Diyos yan. Kasi magdependente ang inyong katawan yan, ay magdidependente natin sa Diyos. Amen? Talagang ihingi natin yan, mga kapatid. Amen. So nagpapatunay talaga na mas malaki talaga ang habag at awa ng Diyos sa kabila ng mga karanasan natin pang-tao, no? Totoo yun. Kasi bakit hindi? Totoo yun eh. Bakit hindi? Sa akin na lang kung tutuusin ilan taon ako nagsimula na tumikim ng mga ganyang biro mo 16 years old ako. Siyempre, ang lugar namin, matagal lang nawala dahil ilan taon na ba ako dito sa Tuscany? Oh. More than, dumating ako dito in 2003. Pagmula nun, wala na. Kasi nung nandiyan ako sa Roma, minsan meron ako mga kaibigan na, siyempre, hindi makatanggi. Bro, halika, daan ka dito, daan ka muna rito, at mag-gitara ka sandali. Pag
nakasimple na yun. Pupunta kami sa kwarto o sa banyo, ayan, titira na. O, nung nandito na ako, sabi ko nga, dinala ako ng Panginoon. Inilayo ako ng Amoy Panginoon. sunog na dahon ng saging na kayo. Pinili ngayon kasi Nilayo ako ng Panginoon doon. Dinala niya ako dito sa talagang kung saan ako madidetox ng maayos. Pero nyo, pagdating ko dito, ang hinanap ko agad simbahan. Bago ako nagharap ng trabaho, ang hinanap ko simbahan. Kaya mabuti ang Panginoon eh. Tama si Brother Ike. Ibibigay niya sa iyo ang liwanag. Ang Diyos ibinibigay sa atin ang liwanag. Bakit nga tayo magkakasama ngayon dito? Ikaw, Sister Roslyn, bakit ka nag-share ng mga experiences mo? Para maliwanagan kami. Ginagamit ka ng Panginoon para maliwanagan kami. Ibig sabihin, ma-enlighten kami dun sa mga karanasan mo na marirecall namin yung mga nangyari sa amin na ibig sabihin, ito palang nangyari sa amin na to, isang kabutihan ng Diyos na po pwede rin namin i-share sa inyo. Tama yung sinabi ni Brother Ike no, na ang Diyos ang nagdadala sa atin sa liwanag. Kaya yun doon naniniwala ako dahil ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Ano? Dahil eto nga, ayan, si Brother Grover, isa rin. Galing din sa ganyan. Bakit tayo magkakakilala ngayon dito? Bakit tayo magkakasama ngayon dito? Maaaring meron pa tayong hindi pa tayo perfecto, no? Ay ako'y lalo na ako, magaling ako mambuli pag si Sister Alet ang kachat ko. Ako'y laging nambubuli. Pero yun na may lang, joke lang naman lagi. Yun may biro lang. So nagpapatunay, Brother Fernan, yes, nagpapatunay talaga na ang bawat karanasan natin, maganda at pangit, ay nagbibigay ng liwanag sa ating kapwa na mabigyan ng inspirasyon. Amen. Amen. Napakabuti ng Diyos. Bakit na, no? Hinayaan niyang maranasan natin yung mga yun yung mga bagay na yun Para para meron tayong magagamit na pagpapatotoo, para ma-retest natin siya. Para masabi natin sa mga tao, sa mga kapatiran natin na kung paano gumalaw sa buhay natin ng Diyos, di ba? Alam niyo nung mga kapatid nung una, nung bago para lang ako sa nabibless ako sa mga nag-share. Pero sabi ko, sa sarili ko, bakit ako magkukwento ng sarili ko? Sabi ko, para bang nababatuyan ako? Ano ba yan? Pati, anuhin nyo lang, uusyasuhin nyo lang ang buhay ko. Pero hindi pala ganun. Kailangan pala, sabihin ko, ipagkalat ko yung kabutihan ng Panginoon dahil yung pala mga naranasan ko na yun, hindi pala yun nakakahiya. Yung pala hindi nakakahiya na ako'y naging ganun, na ako'y dumaan sa madilim na lugar na daan, na dapat pala maging proud ako kasi inilawan ako ng Panginoon ngayon. Nagkakaroon naman, nakaka-encounter man ng mga hanggang ngayon, siyempre mayroong mga pagsubok, may mga sa trabaho, sa pamilya, kahit sabihin natin meron pa rin sa pamilya dahil siyempre may mga bagay na siyempre diretso ang ikot ng mundo Habang diretso ang ikot ng mundo, ang karanasan ng tao ay patuloy, diretso. Kaya yung pag-aaral natin, yung pagsasaliksik natin sa paghahanap natin ng ilaw, ng lugar para sa papunta sa Panginoon, diretso pa rin tayo. Ibig sabihin, pinahihintulutan pa rin yung meron tayong maranasan o ma-encounter na iba pang tao na po pwedeng hindi ko naman sabihin magpahamak magbigay ng aral para sa buhay natin, para maipamahagi din natin yung magiging karanasan natin sa kanila. Yeah. So, Brother Ike, so sa makatuwid, ang karanasan ng tao ay karanasan din ng ating Panginoong Hesus mula nung kanyang sa kapanganakan hanggang sa kasalukuyan upang maipakilala ang tunay niyang pagkatao, ang pagka-Diyos niya sa atin doon sa naganap na kung saan yung trono, ang banal na cross. Tama ba, Brother Ike? Ano mo nga? So, palalimin mo pa. Bali yung sinabi ng Diyos na naganap na sa 6th na pang-anim na huling salita niya, yung naganap na, bali naganap na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, naganap na yung pagkasunuri niya,
maging humble niya, naganap na yung pagmamayad sa kasalanan na hindi natin talaga mabayaran. At Ganap ng gusto niya. nagasnap ang gusto niya, kalooban ng Diyos para sa atin. At ngayon, talagang itong naganap na, at naganap na rin niya ang buhay dito sa mundong ito kasi nalaman niya kung sino tayo mga tao. So, totoo yan, sister, nga hindi man niya na-experiensyahan ang lahat ng, kasi hindi naman nagkasala ang Diyos, pero nandiyan siya kasama sa mga makasalanan. Ibig alam niya, narinig lang natin, ako wala nga experience sa pagdodroga, pero ngayon nga nagkasama tayo dito, ano bang alam ko, yung mga ganyan, doon na nalaman din, alam ni Jesucristo iyan, kasi naging tao siya kasama natin, kahit siya hindi nagkasala, ay nalaman niya ngayon, nakakaiba talagang maging tao, maging ang Diyos makisama sa atin, kakaiba, kaya nga, wala tayong ipagmamalaki sa Diyos, kasi alam niya, sa buhay niya, kasi nabubuhay siya kasama natin, kahit na hindi siya nagkasala. Okay? So, nagkarinigan natin ngayon, nagkaliniwanagan na sa mga testimonyansa natin, sa pagpapatutuo natin, gaya ni San Pablo, sabi niya, inuusig ko, akong pumatay, akong nag-utos, diba, yung unang martir si Santo Stefano. Pero later on, hinango siya ng Diyos sa kapatawaran, o sa pagpapatawad ng Diyos, at ngayon dinala siya na magpahayag sa Ebanghelyo na hindi pala iyon, di ba? Hindi pala iyon ang tama. Ito yun ang tama. Ito yung magandang balita para sa lahat na nakakabuti, nagbigay ng inspirasyon at tapat sa kalooban ng Diyos. Yun ang maganda sa pagtestimony nyo na may experience ang ganon. At ito pala yun, mas nakakataas ang kamangang-manghang kamay ng Diyos na kung saan man kayo hinango, yun ang kuan doon, yung nakikita ninyo talaga ngayon. Napasalamat sa Diyos. Kasi kung hindi kayo tinanggal doon, lalo na Sister Sujin, talagang idasal natin na Sister Sujin, dahan-dahan, talagang ayusin ka ng Diyos at tanggalan ka ng mga drugs na yan na magdepende ng iyong katawan, magdepende sa Diyos, magdepende sa kapangyarihan ng Diyos. Pabalik na nga ako, Brother I. Yes po. Whether I like it or not, bumabalik na talaga ako. We need to accept that. Ganun ba? Sige lang. Sige lang, sister. May panahon pa. Huwag ka, umasa ka lang, sister. Umasa ka lang. Magdasal tayo. Okay. So, sige lang. So, huwag kang magalala. So, yung panandahan at biglang, hindi naman bigla, no? Pag ang Diyos talagang kamay na hipo at bibigyan ka na, tanggalin mo na nga yan, Rosigin, dandahan ng gamot na yan. Dandahan, ha? So, imbes nga pataas ang dosis mo, dandahan mong ma-decidean, ay talagang, yun ang kamay ng Diyos talagang nakakamangha. Kasi hindi ka na dependente. Sa kamay ka na ng Diyos nakadependente. Amen? So, pag-asa yan, sister, ha? Pag-asa. Okay? Praise God. Hallelujah. So, brothers, Brother Grover, pwede na po kayong kasi kakain pa kami. Ang aming mga nakaranasan, ang mga bagay na aming naranasan sa aming buhay at naramdaman namin na kayo po ay laging nariyan at umaalalay sa amin. Iniaalay po namin sa inyo ang aming papuri, pagsambat, pasalamat para natapos namin gawin sa araw na ito. Salamat po sa talino at lakas na pagkaloob mo. Salamat po sa mga taong ginamit mo upang magawa namin ang mga gaming gawain at tungkulin. Salamat po sa pagkakataon binigay mo sa amin upang kami matuto. Nawa ay maging kagamit-gamit ang mga tutunan namin at magawa namin sa araw na ito sa pagtulong sa aming kapwa at sa ikaulad ng aming sarili at ng bansa. Binabalik po namin lahat ng kapurihan sa inyo at dinadalangin namin ang lahat ng ito, Panginoon. Dinadalangin din namin, Panginoon, ng simbahang Katolika at ang lahat ng namumuno simula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Ang iyong pagpalang kamay at banal na Espiritu nawa ang laging gumabay sa kanila. Dinadalangin din namin ang Friends of the Bar Catholic Charismatic Ministry International. Kunin po ang lahat ng namumuno. Ang iyong mapagpalang kamay ang laging umagapay sa kanila at sa lahat ng miyembro. Lalo na po kaming palaguin at pagpalain ang lahat ng ito. At ang iyong mga kamay palagi ang gumabay sa amin. Ang banal na Espiritu
ang palaging magturo sa amin ng aming mga gagawin, ang aming mga tutunguhan, ng lahat ng aming isa sa puso ay lagi nawa kaming ikapay ng banal na Espiritu at ang pagpapala mo sa amin ng palaging sumami. Lahat po ito, Panginoon, namin dinadalangin at sinasamo, alang-alang sa matamis at pagpalang pangalan ni Jesus. Panginoon, dinadalangin ko po ang mga nasa online ngayong gabing ito. Ang aming kapatid na si Brother Ike, ang aming kapatid na si Rose Jean, ang aming kapatid na si Sister Tina, si Brother Fernan, Sister Seni, Sister Arlette, Sister Elsie at lahat ng aming mga pamilya. Nawa po, Panginoon, ang iyong magpalang kamay, ang laging sumamin, at lahat po ng aming mga pamilya na may karamdaman. Nawa po, Panginoon, na ipunin ng ipagpalang kamay at pagalingin mo. Lahat ng tao, Panginoon, nangangailangan ng iyong pagpapala. Nawa po, ibigay niyo sa kanila na ayon sa kanilang kalooban. Panginoon, inyo rin pong gabayan ng aming bansa sa nalalapit na butuan. Nawa po, mapili ng mga tao ang karapat-dapat na mamuno at nawa po ay gampanan ng lahat ng uupo sa kanila at malulok sa kanila ay gampanan nila ng matiwasay at may pagpapahalaga sa bawat isa na namumuhay sa bansang Pilipinas. Panginoon, dinadalangin po namin lahat ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo Diyos sa lupa para sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. Patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapagod namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulad sa tukso. Kaya diyan mo kami sa lahat ng masasama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpaskulang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat sa pagbabahagi ng ating mga nakaranasan sa buhay. So, ang magkapala ng ating Panginoon. Palagi sumati. Amen po. Amen. Good night. Salamat mga kapatid. Bye-bye. Salamat po. Salamat po.